So, ang title po natin sa umagang ito ay Focus on Christ, Not the Storm. Yan. Naranasan nyo na po ba, syempre alam ko naman, na naranasan natin ng maraming bagyo sa buhay natin. Tama? Hindi lang signal number 1, hindi lang signal number 2, signal number 3 pa minsan, signal number 4. Di ba? Pero ito yung isang bagay na gusto ng Panginoon na matutunan ng bawat isa sa atin, na anumang bagyo na dumating sa buhay natin, dapat nakafocus tayo kay God. Dapat lagi tayong nakatuon, no, sa ating Panginoong Hesus, di ba? So, merong question dyan, sabi dyan, okay, next. How do we respond to God's redeeming grace? Ito parang part ng ating discipleship. Paano ba tayo nag-response sa kabutihan ng Panginoon, sa biyaya ng Diyos, sa kaligtasan natin sa biyaya ng Panginoon? Ang sagot, paki-next. Blank is a response to God's redeeming grace. O, yung mga I am ready dyan. Ano sagot? Ha? Ayun, galing. Very good, children. Very good. Talagang nakikinig kayo, ha? Faith is a response to God's redeeming grace. So, sa ating kaligtasan na binigay ng ating Panginoong Hesus, isa po sa ating magiging response ay manampalataya tayo sa ating Diyos. Because faith is trusting in God and having confidence in Him. Sabihin nyo nga po, sa katabi nyo, trust in God. Yan. Magtiwala po tayo sa Panginoong Hesus, di ba? Dahil yung pananampalataya natin sa Panginoong Hesus, it is believing that God can do more wonderful things sa buhay natin. Yung pananampalataya po natin, ito ay paniniwala na marami pang bagay na ibibigay ang Diyos sa buhay natin, na marami pang bagay na babaguhin ng Diyos sa buhay natin. Amen? Ibig sabihin, hindi pa tapos si Lord sa'yo. Sabihin mo ulit sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord sa'yo. Ayan. So sa lahat ng bagay, sitwasyon ng buhay natin, ng isa nating sandigan, ay ang pananampalataya natin kay God. Diba? Kaya sabi ng Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. Kaya napakahalaga na ang bawat isa sa atin ay marunong tayo magtiwala at manampalataya sa ating Panginoong Hesus. Amen? Do you ever recognize Christ in your difficulties? Nare-recognize po ba natin si Jesus Christ pag tayo nakaranas ng napakahirap na sitwasyon sa buhay natin? Nare-recognize po ba natin si Jesus Christ pagka tayo may karamdaman? Nare-recognize ba natin si Jesus Christ pag tayo ay kulang sa pinansyal? Amen? Or baka most of the time nare-recognize o naalala lang natin ng Panginoon pag tayo masaya dahil pinagpapala ni God. Baka masaya lang tayo pagka nandun yung sitwasyon ng buhay natin na masaya. Diba? Siyempre, diba? Nare-recognize natin si God. Pero what the point is, ma-recognize natin, maalala natin ang Panginoong Hesus, hindi lang sa sitwasyon na masaya ang buhay natin. Maalala natin ang Panginoon kahit sa sitwasyon na mahirap ang buhay natin. Na nahihirapan tayo sa buhay natin. Amen? Kasi yun yung faith. Na kahit nasa napakahirap na sitwasyon ng buhay mo, naniniwala ka na may Diyos, diba? Nasasalo sa'yo. Amen? Kaya alam niyo po, we cannot appreciate yung faithfulness ni God sa buhay natin, yung goodness ng Panginoon sa buhay natin. Di natin makita what God has done for us kung hindi tayo magiging grateful sa maganda o mahirap na sitwasyon ng buhay natin. Kaya every time na tayo ay maglilingkod o mananampalataya tayo sa Panginoon, lagi kong sinabi ko last time, wala tayong dapat reservation. Diba? Pag nagtiwala ka sa Panginoon, nanampalataya ka sa Panginoon, ibigay mo na lahat. Diba? Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Diba? Kasi
maraming pagkakataon sa buhay naman talaga natin na pag nakakaranas tayo ng kabigatan, nagkakaroon tayo minsan, dumadating tayo sa punto na may mga tao na dumadating sa punto na nagkakaroon na sila ng doubt sa kanilang pananampalataya. Dumating na ba kayo sitwasyon na yon? Na minsan nagka-doubt ka na, talaga bang may Diyos? Talaga bang nakikinig si Lord sa prayer ko? Talaga bang nandyan si God? Diba? Kaya alam niyo po, even the disciples, yung disciples si Jesus Christ, nakaranas sila na magkaroon sila ng doubt. Diba? So, hindi exempted yan. Hindi tayo exempted dyan. Pero sabi ng verse 22, ang sabi po dyan, immediately Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to other side while he dismissed the crowd. Imagine niyo, no? Na during that time, yung mga disciple ni Jesus Christ, pagod silang lahat kasi galing sila sa pagpifeed eh. Nagpakain sila ng napakaraming tao. Pagod sila during that time. 'Di ba? So, kasama nila si Jesus during that time. Pero nung time na to, ang sabi ni Jesus sa kanila, ano muna kayo? Mauna na kayo doon sa bangka. Sige na, alis na kayo. Mauna na kayo doon. Tingin nyo, no? Ano yung isang bagay, 'di ba, na mararanasan natin? How would you feel if someone you love or yung importante sa buhay mo, iniwan ka? Ano yung mararamdaman mo pagka merong mahal ka sa buhay na ito yung inaasahan mo, pinagkakatiwalaan mo, mahalaga sa'yo, na pinabayaan ka na lang? Ano mararamdaman mo? Masakit. Diba? Aray ko. Diba? Mararamdaman mo, aray ko. Pero during that time, imagine niyo yung disciple ni Jesus Christ, di ba? I don't think so, pero tingin ko, no, kung ano yung mararamdaman natin as a disciple ni Jesus Christ, na, Lord, alam mo naman na sa'yo kami kumukuha ng lakas, di ba? Sa'yo kami nananampalataya, ikaw mag-iingat sa amin, po protection. Tapos sasabihin ni Jesus, sige na, mauna na kayo. Hindi siya kasama. Mauna na kayo sa bangka. Di ba? So, ito yung application natin, no? If you really trust in God in all your ways, you know that everything na ipinapagawa sa'yo ng Panginoon, may plano si God. Kaya iniwan niya ang mga disciples niya to go, di ba? To go. Iniwan niya yung mga disciples niya, punta na kayo doon sa bangka, punta na kayo doon. Dahil may gustong ituro ang Panginoong Hesus, ano ba laging tinuturo ni Jesus sa kanyang mga disciples? Na maging independent sila. Di ba? Na lagi silang umasa sa pananampalataya nila. Hindi sila laging umasa na pagkasama lang nila si Jesus, doon sila makakagawa ng mga miracles, doon sila makakagawa ng mga bagay na gusto nilang gawin. Ang gusto ng Panginoong Hesus, matuto sila. At yan din yung bagay na gusto ng Panginoon sa bawat sa atin, mga kapatid. Na matuto tayo sa pananampalataya natin sa Panginoon, na maging independent tayo sa sarili natin o maging dependent tayo sa Panginoong Hesus. Amen? Na kung ano yung paggawa sa iyo ng Panginoon, mahirap man yan o madali, gawin mo. Diba? Ano sabi ni Pastor Henry? Kailangan kung ano yung inumpisahan mo, tapusin mo nang nakadikit kay Kristo. Kung ano yung unimpisahan mo sa pananampalataya mo, paglilingkod mo sa Panginoon, you have to finish it. Nakasama ang ating Panginoong Hesus. Amen? Diba? Kaya yun yung tinuro, no, ni Jesus sa kanyang mga disciples na talagang magtiwala, no, manampalataya sila. Diba? Naalala niyo po ba yung kwento sa Bible na merong sinasaniban na masamang espiritu? Nung mga disciples niya, pinag-pray yun, rebuke. In the name of Jesus, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Nawala ba yung masamang espiritu? Hindi. Pero nung dumating si Jesus, sabi lang ni Jesus, di ba, pinalaya sila yung masamang espiritu, umalis agad, nangingisay pa. Ano sabi niya sa mga disipulo niya? Hanggang kailan ba kayo matututo? Di ba?
Hanggang kailan nyo ba matututunan, di ba, na magkaroon ng malaking pananampalataya? Kailan nyo ba matututunan sa buhay natin, kailan pa natin matututunan na kahit na anong bagyong dumating, na kahit na anong lakas ng ulan na dumating, pagkaya natin, makakapag-church tayo? Paano, inimagine ko, no? Paano kung every Sunday may bagyo? How many Sundays sa isang taon? 50? 52. Halimbawa may bagyo, no? 52 bagyo. No? 52 na bagyo sa loob ng isang taon, laging natatapat Sabado at Linggo. Signal number 2. Number 2 lang. Pagdating ng Sunday, nag-signal number 3. Pupunta ka pa kaya sa church? Pupunta ka pa kaya sa church? Sino pupunta sa church kahit signal number 3 na? Yung bagyo? Yes! Meron, nakapunta. Kahit ako lang mag-isa. Ano po yung punto dito? If you love God, no? Pag mahal mo ang Panginoon at nananampalataya ka sa Panginoon, amen? Ang sabi ng awit, when the oceans rise and thunders roar, sabi doon, I will soar with you above the storm, knowing that you are King. Lagi nating inaawit, when the oceans rise and thunders roar. Umulan lang, di ka na nagsimba. Di ba? Ayun, sinasabi ng awit kanina, sarap, when the oceans rise, thunders roar, ibig sabihin, matindi yun. Hindi lang basta kulog. Hindi lang basta kidlat. Signal number 3. Signal number 4. Tapos lagi natin sinasabi, knowing you are King. Knowing you are King. Umulan nga lang may payong ka naman. Alam niyo po, simula pa noon, sakit na ng mga Kristiyano ito. No, sakit na ng mga Kristiyano na pagka umulan, mayroon kasing mindset yung maraming Kristiyano. Sa kabila yun, hindi dito. Sa ibang church yun. Hindi dito, wala dito nun. May mga mindset kasi ang mga Kristiyano, pag Sunday, masama pa noon Pag Linggo, umaraw, magsisimba ako. Pag hindi umulan, magsisimba ako. Pero pag umulan, di ako magsisimba. Umulan ng alas 7 ng umaga, alas 9 ang gawain. Umulan, alas 7, naku. Umulan, hindi ako makakasimba. Huminto ng alas 8 ng umaga, hanggang alas 10 ng umaga. Wala si Sister Maria. Bakit? Umulan ng alas 7. Usapan namin ni Lord, pag umulan, di ako magsisimba. Pag di umulan, magsisimba ako. Nakita nyo? Nagkakaroon tayo ng sariling schedule Di ba? Sa buhay natin bilang mga Kristiyano, pag umulan, magsisimba. Pag umulan, di ako magsisimba. Mababasa ako magkakasipon. Pero pag may sakit ka, magsisimba ako kasi may sipon. Di ba? Nakikita nyo, minsan napaka-unfair natin sa Panginoon. Pag tayo kailangan ni God, nawawala tayo. Pero pag kailangan natin si God, gusto natin, madaliin lagi si Lord. Di ba? Nakita niyo po yun? Kaya ito yung sitwasyon, sa buhay natin na kahit na anong bagyo na dumating, kahirapan sa buhay natin, difficulties, ano man yung pagsubok sa buhay natin, dapat alam natin kung paano i-handle. Alam natin kung paano natin ipagkakatiwala sa Panginoon. And pag pinagkatiwala na natin sa Panginoong Hesus, dapat buon din nating pinagkakatiwala sa Diyos. Ibig sabihin, umaasa tayo kay God. Diba? Hindi sa mga solusyon lang na alam natin. Diba? Kasi paano pag wala ng, diba, saya-saya natin pagka puno yung bigasan natin? Ba? Naku, tuwan-tuwa ka. Ay, naku, ilang linggo kaya to. Dami kong dahi kong bigas. Nung paunti na ng paunti, 1/4 na lang. Naku. Ano pa kaya isasahin ko bukas? Naubos na. Biglang lumulungkot no? Alam niyo yan,
Pagka lagi na lang marami sa mga tao masaya, which is okay naman, di ba? Na masaya sila talaga lagi pagka umaapaw yung blessing. Umaapaw yung blessing, masaya. Masaya naman talaga pag umaapaw yung blessing. Pero pag nandun sila sa sitwasyon na tinetest sila ng Panginoon, nawawala rin yung saya. Di ba? Alam niyo po ba, isa sa naging mahirap na desisyon para sa akin, mahirap na decision sa akin yung umalis ako sa trabaho ko. Totoo lang, kasi malaking bagay po yun. Imagine niyo, average na nagkakaroon ako ng sweldo nun is umabot ng mga 23 to 24 a month. So malaking bagay, di ba? Napakalaking bagay na bitawan mo. Di ba? Yung trabaho na yun. Pero alam niyo po, how many months na nagpe-pray ako sa Panginoon. May pagkakataon pa nga na, hindi ako nakinig kay God hindi ako nakinig kay Lord. Lalong sumama yung sitwasyon, lalong naging worse. Diba? Kasi hindi ako nakinig sa Panginoon. Pero nung nakinig ako kay Lord, alam nyo, iba yung joy na mararamdaman mo pag nasunod mo ang Panginoon kahit mahirap na sitwasyon. Kaysa yung masaya yung sitwasyon mo na hindi naman will ni Lord. Pansamantala lang yung joy na yun. Pansamantala lang yung kasiyahan na yun. Pero yung joy na ikaw ay sumunod sa Panginoon regardless kung anong hirap na dadanasin mo, yun yung tinuturo niya sa kanyang mga disipulo. Na kahit mahirapan kayo, na kahit dumating yung malaking alon na yan, dapat wala kayo ibang inaasahan kundi ako, sabi ni Jesus. Amen? Diba? Kaya alam niyo, in verse 23, ang sabi niya dito, after he had dismissed them, he went up on the mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone. Alam niyo po ba, during that time na iniwan ni Jesus yung kanyang mga disciples, punta na kayo sa mga bangka. Actually, ayaw talaga ni Jesus iwan yung mga disipulo na yun. Kasi parang mga ano yun ha? Parang mga ina kayan Di ba? Pag wala silang sinusundan, hindi nila alam ang gagawin nila. Marami sa church niyan. Pero sa kabila yun. Di ba? Marami sa church niyan na hindi lumago, na laging nakadependent. Di ba? Laging nakadepende kay ganito, depende sa ganon. Di ba? Pero during that time, ayaw talaga ni Jesus as much as possible na iwan yung kanyang mga disipulo during that time. Diba? Pero may isang bagay kasi na gustong gawin ng Panginoong Hesus. Alam niyo po ba, every time na iniiwan niya yung kanyang mga disciples, ano ginagawa ni Jesus? Nagpe-pray siya lagi. Diba? Napansin niyo ba yun? Na every time na iniiwan niya yung kanyang mga disciples to go and make disciples, diba? Na mag-preach na, na magturo, ang ginagawa ni Jesus, lagi nagpe-pray. Diba? Kaya alam niyo po, as a Christian, napakaraming bagay sa buhay natin, no? Napakaraming bagay sa buhay natin na hindi natin naisusuko sa Panginoon. No? Marami, aminin natin, meron pa kayong mga bagay na hindi nasuko sa Panginoon until now. Nasuko na ba lahat? Nasuko na? O nasuka na? Nasuko na ba? Kasi alam niyo po, yung pagsuko natin sa Panginoong Hesus, ito yung bagay na magtuturo sa atin sa direction o sa daan na dapat nating tahakin. Diba? Sa daang matuwid. Daang matuwid. Yeah? Kaya alam niyo po, itong sitwasyon na to nating nararanasan, no? Alam ko po, lahat naman tayo ngayon may dinadanas tayo na pagsubok sa buhay natin. Pero iba yung bagay na kung paano mo tayuan o kung paano mo i-treat o itrato yung problema na meron ka. Amen? Amen po ba? Kaya ano nakaraan, sobrang sakit ng ngipin ni Jeho. Nasaan na si Jeho? Sobrang sakit yan. Nakita nyo, no Sabado, nagpa-practice kami. Ang dami nakatapal dito. Yung mga nakatapal dito. Kala mo si Mang Kepoeng Di ba? Hanggang Linggo, meron niya nakatapal dito kasi sobrang sakit ng ngipin niya. Ako, hindi ko na matiis.
Kasi alam ko gaano kasakit yun. Sobrang sakit nun. Pag ngipin, napansin ko pag sumakit ang ngipin mo, parang lahat masakit eh. Diba? Pagka ngipin na sumakit, lahat masakit. Promise, di ka makabangon. Nakikita ko si Gio sa gabi, sisilipin ko siya. Natutulog yan si Gio, ganyan matulog yan eh. Pero nung Biyernes, Sabado, nakaganyan matulog. Kala mo baby eh. Nakaganan matulog oh. Tapos yung mukha niya hindi mo maipinta, kahit tulog. Sakit na sakit siya. Kaya nung Monday, pumunta kagad kami sa dentista. Sabi ng dentista, nako, sabi niya, hindi pa natin to kailangang bunutin. Sabi niya, pasta lang. Sabi niya kasi sayang daw yung ngipin. Alam niyo, sabi ko, magkano po kaya buti ng pasta? Sabi niya, 800 isang ngipin. Ako po. Pwede ba kalahating ngipin lang muna para 400 lang? Pwede naman siguro yung kalahating ngipin lang para yung sakit man lang mabawasan eh. Mabawasan lang yung sakit, di ba? Sabi ko, iniisip ko na kagad magkano yung pera ko, magkano yung matitira sa akin pag ganito, ganyan. Nawa ko sa kanya, sabi ko, sige, 2 ngipin yung kailangang ipasta sa kanya. Actually, ano yan, 3 ngipin yung kailangang ipasta sa kanya. So, pinauna kong ipapasta yung sa harap niya. 800 isa. So, inisip ko, wala na kaming pangkain. Ilalaga ko na lang yung ngipin niya. Ilalaga ko na lang yung ngipin niya. Lalagyan ko ng betchin at asin. Bulalo. Kasi alam niyo po, mapapaisip ka naman talaga, di ba? Kaya nga ako, alam niyo yun, sabi ko, paano ko ba i-budget yung ganito, ganyan? Sige, go. 1,600 yung kanyang ngipin. Napakamahal ng ngipin ni Jeho. Samantalang ako, si Pilyo lang ang puhunan ko. Di ba? Sabi ko sa kanya, pag gabi, labababa ko, magsipilyo ka. Sabi ko sa kanya, ang mahal magpapasta. Magsipilyo ka, di ba? Sabi ko nung time na yun, nasa dentista kami. Wala po bang bawas yung ano, yung ganyan. Sabi niya, kasi 2 yan eh. Tapos malaki na rin daw yung butas. So ako, tawag dito, suntok sa buwan. Sabi ko, sige po, ano niya na, ayusin na yung ngipin ni Jeho. Kaya ayun, praise God, naayos na yung ngipin ni Jeho. Salamat po sa Panginoon. Kaya tuyo yung ulam namin, ilang araw na, tsaka itlog. Sinuwerte-swerte, may sabaw pa, may Lucky Me. Sosyal, di ba? Sakto sa tag-ulan. Di ba? Kaya alam niyo po, salamat sa Lord kasi sa simpleng bagay na yan, nakakatawa, no? Nakakatawa. Pero ako nasa taas ako umiyak. Diba? Umiyak ako kay Lord. Lord! Diba? Pero, never akong, tawag dito, di ako dumaing dyan sa kanila. Kala mama. Sabi ko kay mama, hati tayo. Sa yung isang ngipin ni Jeho, sa akin yung isa. Walang ngipin sana si Jeho eh. Walang binigay si mama. Dapat isa lang ngipin ni Jeho. Pero, salamat po sa Panginoon, no? Talagang wala tayong bangasan kundi ang Diyos. Diba? Kaya ako, suntok talaga sa bato yun. 1,600, malaking bagay yun. Ilang budget namin. Ganito. Kaya ngayon, talaga, totoo po, ulam namin, itlog. Kumain ka ba ng itlog kagabi? Masailan pa naman to. Anak mayaman to eh. Diba? Imagine niyo ha? Imagine niyo, ayaw kumain ng sardinas. Ang sarap-sarap ng sardinas. Diba? Papakainin mo ng Lucky Me, kakain siya kasi no choice siya. Papakainin ko, sarap-sarap. Sino may favorite sa bangus? Sino gusto ng bangus? Ang sarap ng bangus, di ba? Magluluto ko ng bangus, ayaw niya rin ng bangus. Di ko alam anong gagawin ko. Siguro, bala ko nga magtayo na lang ng poultry eh. Mag-aalaga ko ng manok para sa kanya. Puro manok ang gusto eh. Manok. Si nanay naman, puro bangus. Kaya maliban sa poultry, magtatayo ko ng fish pond. Di ba? Pinagpala ni Lord, di ba? Kaya alam niyo mga kapatid, tawanan lang natin ang problema. Di ba?
Tawalan na natin ano mang problema na nakakaharap natin. Ako, praise God, no? Nakakatawa yung mga testimony ko, pero totoo senaryo ng buhay namin yan ngayon. Sitwasyon namin, di ba? Kaya, I praise God na nasishare ko sa inyo ito para alam nyo kung paano tumawa sa kabila ng kahirapan ng buhay. No? Tawanan nyo lang yan. Masarap kaya magtuyo. Sausaw mo sa suka na may bawang. Wow, sarap. Tapos may kape. Oh, 'di ba? Ako, hindi na ako namomroblema sa kape kasi bigyan ka ba naman Sister Emo na ganyang kalaking pack na kape? Talaga naman, titirik ka na nga lang eh. Kasi hindi ka na makakatulog sa nagbigay nung nakaraan, barako. Grabe, barako. Halos ang dahi pa eh. Nung nakaraan, nagbigay ulit ng kape. Si Sister Elmo, gusto talaga ako nito atakihin eh. Talaga, papansin ko eh. Pero, ang sarap nung kape. Ano pangalan nun? Nung kape na yon? Ha? Sumiyaki? Kaya pala, masarap. Ang sarap nung kape. Kaya, kung gusto nyo magkape, kape lang. Punta kayo sa bahay. Kape lang, maalok sa inyo. Kayo na sa tinapay, ha? Kape lang tayo, punta tayo sa bahay. Gusto nyo, di ba? Kaya, I thank God, no, sa buhay po ng mga tao sa paligid natin dyan. Na laging, alam niyo po yun, hindi man... alam niyo, hindi ka mabigyan financially sa problema mo. Pero alam mo yung joy na patsayahin ka niya, di ba? Yung puso mo, di ba? Na iba yung pakiramdam, di ba? Na makita mo yung katapatan ng Panginoon sa buhay mo, may share mo sa Kanya. Malaking bagay po yun. Di ba? Kaya kung gusto niyo po ng gusto niyo ng blessing talaga, magtiwala tayo sa Panginoong Hesus. At kung gusto niyo ng malaking blessing, i-enjoy niyo, maging grateful kayo sa maliit na bagay na ibinibigay ng Panginoong Hesus. Tandaan niyo yan, hindi niyo ma-appreciate ng sobra-sobra yung malaking bagay na ibibigay ng Diyos kung hindi niyo pa makikita yung kahalagahan ng maliit na bagay na ibinibigay ng Diyos. Amen? Kaya in verse 24, ang sabi po dito, and the boat was already a considerable distance from land. Malayo na. Buffeted by the waves because the wind was against it. No? Imagine niyo nung pinuuna ni Jesus yung kanyang mga disciples, no, papalayo pa lang sila, yung kanyang mga disipulo. Nandiyan na yung malakas na hangin, no, na nakakaharap nila. Diba? Kaya nga, yung mga kahirapan sa buhay natin, yung difficulties sa buhay natin, no? It can cause us, no, yung difficulties, it can result failure. No? Pag hindi natin alam kung paano i-handle yung sitwasyon na yan, pwede tayo mag-fail sa bagay na yan. Di ba? Kaya itigan nyo imagine niyo during that time, yung dagat na ang payapa bago sila umalis, no? Parang yung buhay natin, parang ito, yung mundo. Di ba? Kung isipin natin, napakaganda ng kinrate ng Panginoon na binigay na mundo sa atin ng Panginoon na ginagalawan natin. Sino ba nagpapapangit dito sa mundo? Di ba? Tayong mga tao. Di ba? Sinisira natin kung ano yung magandang image na kinrate ng Panginoong Hesus. Di ba? Imagine niyo ba naman maghamon na ng suntukan eh. Talagang sineryoso, nagsuntukan, naggawa ng boxing ring. 'Di ba? Pumunta ko sa Coliseum 'yon. 'Di ba? Apakaganda ng ginagawa ng Panginoon eh. 'Di ba? Pinapapangit ng mga tao. Ang ganda ng plano ng Diyos pero pinapapangit ng tao. Amen. Kaya pagka yung mundo natin kinagalawan, hindi natin alam kung paano gumalaw dyan, kung paano mamuhay. Gaya ng mga disciple ni Jesus Christ, di ba? Yung kanilang barko, yung kanilang bangka na nasa kalagitnaan na ng laot, di ba? Dumating yung malaking difficulties, malaking challenges sa buhay nila during that time. Di ba? Laki nung alon. Di ba? Kaya ay yung mga bagay na to na hindi natin kayang i-handle, na magpe-fail tayo, 'di ba? Example, sa mga decision natin sa buhay. Amen? Yung mga difficulties sa decision natin sa buhay, alam mo, pagka mali ka ng decision sa buhay mo,
Yung susunod na mga araw, mga panahon, sunod-sunod na yan, mali na. Diba? Pero kung magdidesisyon ka ng tama, no? Sa biyaya ng Panginoong Hesus, naniniwala ako, idadirect ka na, Lord. Diba? Pero, wala eh. Parang nagiging normal na sa tao na hindi makinig kay God sa panahon ngayon. Kasi mas nakikinig sila sa Facebook. Diba? Mas nakikinig sila sa mga kung ano nung nangyayaring post. Sabi nga nung isang doktor, kung gusto nyong mamatay ng maaga, lagi kayong manood sa Facebook. Diba? Alam niyo po ba, 80% ng mga makikita nyo sa Facebook, nakaka-stress. Tama? 80% ng mga makikita nyong videos, post sa Facebook, nakakainis. Diba? Minsan di lang nakakainis, nakakagalit pa. Diba? Kaya ngayon, ang stress ng tao, imagine niyo, napakarami sa mga bata ngayon may alopecia. Lalo na sa mga student, marami sa mga bata ngayon nagkakaroon ng alopecia. Alam niyo po, isa sa testimony ko pala, I thank God. Ngayon nyo lang ako siguro may kita na ganito yung gupit ko. For how many years na nakikita nyo ako? Napansin nyo po ba? O sige, wala nakapansin. Alam niyo po kung bakit? Nagkaroon ako ng alopecia. For almost 2.5 years or almost 3 years na. Nagkaroon ako ng alopecia dito. So, ang dami. Ang dami na pag inangat mo yung buhok ko, boom. May kita mo, may lagusan. Sa kabila, may lagusan din. Kaya ang gupit ko noon, laging yung dito, hanggang ganyan. Sobrang kapal ng buhok ko noon eh. Di mo ako makapagpagupit. Alam niyo po, I thank God and I praise God nung last week na nagpagupit ako. Kasi isa lang yung barbero ko. Kasi alam niya kung paano niya itatago yung mga lihim ko dyan eh. Kaya nung time na yon, sabi ko, Kuya, parang wala na akong nakakapa na bako, uka sa buko. Sabi niya, check mo nga. Sabi niya, oo nga sir, wala na akong wala nang nakikitang uka. Sabi niya, galing naman. Sabi ko, alam mo, ang galing ni Lord. Diba? Ang galing ni Lord. Kaya I praise God na ang sarap sa pakiramdam na ganito yung gupit kasi ang gaan-gaan. Alam niyo yun? Ang sarap, ang refreshing. Diba? Kaya nung pagtapos ko magpagupit, grabe, ang bigat pala na ulo ko. Kasi nung nagpagupit ako, ang gaan-gaan. Diba? Praise God, kung makikita niyo talaga yung buko nun. Diba? Sino nakakita ng buko dati? Noong unang-una kong nagpagupit, sabi ni Jeyo ata, si Jeyo nakakita, sabi niya, "Lo, Kuya Josh, yung gupit mo na kala nila nauka ng barbero ba?" Napansin ko, parang kada linggo lumalaki ng lumalaki. Hindi nauka ng barbero yung kakauka na talaga ng ulo ko yun. Diba? Kaya alam niyo ginagawa ko noon, yung ink ng ballpen na kulay itim, ginaganon ko sa butas Kasi ganito yung gupit ko lagi may uka. Lagyan ko ng ink. Di pag maitim, hindi halata. Hindi halata yung uka. Pero nung lumaki siya, naku po, nakakawala talaga ng confidence. Totoo. Kaya, ayon din sa survey ko, doon sa pinagpapagupitan ko, ang dami daw na mga bata ngayon na meron din ganong sakit. Alam niyo po ba ang cause ng alopecia? Isa lang ang cause talaga ng alopecia, stress. Kasi dahil sa stress mo, bababa yung immune system mo. Kaya ngayon, nagkakaroon ng paglagas ng buhok. Diba? Imagine niyo, yung babata pa, stress na. Kamusta naman, diba? Ayan, si pastor, yung mga tatay dito. Diba? Kamusta pa tong mga to? Buti pa yung mga tatay, nakakangiti. Diba? Saya-saya. Yung mga kabataan ngayon, ang daming kinai-stressan. Love life. Diba? Ang daming kinai-stressan. Walang cellphone. Walang data. Walang pang Facebook. Ang daming stress no? Samantalang noon, nung panahon namin, kami nung mga parang matanda na talaga kami, no? Nung panahon namin noon, alam nyo, ang problema lang namin noon, brown out. Brown out lang. Pero kahit brown out, masaya kami. Kasi naglalaro sa labas, di ba?
Ngayon, pag nag-brown out, makita mo yung mga bata nakasimangot. Yung wifi! Walang wifi! Lupat ako, hindi ako makacharge. Pambihira. Kami nun, malungkot kami kasi walang TV. Ngayon, nagagamit yung pa ba TV? Hindi na, di ba? Yung TV ngayon, nasa likod na eh. Di ba? Tuberculosis na yung mga nangyayari ngayon. Pulmonya na nangyayari. Di ba? Nakahiga ka, kaka-cellphone, pinagpapawisan dahil nag-enjoy ka. Saya-saya mo, di ba? Nakababad ka sa aircon. Uy, ganda ka. Netflix. Di ba? So, nawawala na yung totoong joy. Nawawala na yung totoong kahalagahan ng buhay. No? Dahil hindi natin alam kung paano i-handle yung sitwasyon na meron tayo. Kaya, again, yung paglilingkod natin sa Panginoon, napakahalaga na pagdating sa mga decision making natin. Lagi tayong nakabase sa ating Panginoong Hesus, di ba? So, ganito natin lagi i-recognize si Christ, di ba? Sa sitwasyon ng buhay natin. Kahit na anong bagyo, di ba? Kahit na anong problema na maranasan natin sa buhay, ano lang natin sa Panginoon, ibigay natin lagi sa Panginoon. Di ba? Ang sabi doon sa awit, I will be still. Di ba? Mananatili. Di ba? So yun lang isusin natin mga kapatid. Manatili tayo sa Panginoong Hesus. Amen? Di ba? In verse 20, saan na ba tayo? In verse 25, ang sabi diyan, shortly before dawn, Jesus went out to them walking on the lake. Kasi ito, alam na ni Jesus, no? Nilid na siya ng Holy Spirit. Sinabihan na siya na, yung mga disipulo, nandun sila. Di sila mapakali kasi malakas na yung bagyo. Diba? So, nag-pray si Jesus, diba, nung time na yan. Kaya, alam nyo, every time na tayong may troubles, every time na yung mga disciple ni Jesus Christ na to-trouble, lagi nilang rescue yan si Jesus Christ. Diba? So, sana laging itin tayong ganun, no? Na maging good example ito, yung mga disciples si Jesus Christ. Kung paano sila sumusunod sa Panginoon, diba? Kung paano sila, kahit gaano katigas ang ulo nila, pero tinuturuan pa rin sila ng Panginoong Hesus. Pero natututo naman sila. Diba? In verse 26, sabi dyan, when the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. Diba? Sabi nila, nung nakita nila si Jesus lumalakad doon, sabi nila, ay, multo! Sabi niya kay Jesus, natakot sila. Diba? Kaya alam niyo po, most of the time, no, maraming mga pagkakataon sa buhay natin, diba, na marami tayong kinakatakutan. Takot ka sa multo, di ba? Takot ka sa pag nakakita ka nga lang ng nakaputi, tapos madilim eh. Takot ka na, di ba? Takot ka na talaga noon kahit maputi lang naman talaga siya, mahaba buhok. Di ba? Mahaba buhok, maputi, tapos yung makeup niya putok na putok. Takot ka na kagad dun eh, di ba? Alam niyo ba, most of the time, di ba? Pag nakakita, sino nakakita na ng espiritu? Meron mo nakakita na espiritu dito? May spiritista ba dito? Alam naman, Alam niyo po, eto, during that time, nung nakita nila si Jesus, siyempre, as a ordinary man, di ba? Sino ba naman makikita mo lumalakad sa ibabaw ng dagat? Di ba? Iisipin ba nila kagad si Jesus yun? Hindi. Ang lakas-lakas na ng bagyo, umaalo na ng malakas. Tapos may kita nila sa kalagitnaan, ay talaga naman. Siguro kung tayo rin yun nandun, hindi na tayo sisigaw eh. Tatalo na tayo kagad sa dagat. Di ba? Pero alam nyo, ayan yung mga bagay, di ba, na minsan maraming sitwasyon sa buhay natin, di ba? Na pag wala yung pananampalataya natin, we will be filled by wrong fear. No? Mapi-feel tayo ng maling pagkatakot. Amen? Marami tayong kinakatakutan. Namatay na yung mahal mo sa buhay. Mahal na mahal mo yung tatay mo o yung sino ba, yung lolo mo nung buhay pa. Nung namatay, natakot ka na. Mahal na mahal mo yung lolo mo nung namatay. Takot na takot ka na. Diba? So, ang dami natin kinakatakutan, diba? Pero alam mo, yung mga takot natin, no?
Normal naman po yan, lalo na nasa flesh pa tayo. So, nagkakaroon talaga tayo ng ganyan. Pero, yung pananampalataya dapat natin sa Panginoong Hesus, no? Yung paniniwala natin, testimony ni Brother King sa Facebook. Dati daw, pag siya natutulog, lagi siyang binabangungot na parang every time nadidilat siya, may makikita siya, parang ganun, yung ano niya. Ang tawag dong sleep paralysis. Diba? So, parang ganun. Pero nung naniwala siya, sinurrender niya ang buhay niya sa Panginoong Hesus wholeheartedly. Hindi na siya nananaginip, hindi na siya binabangungot. Diba? Wala na siyang sleep paralysis kasi sinuko niya lahat sa Panginoong Hesus. Kasi tayo dito, lalo na mga Pilipino, dami nating kinakatakutan eh. Sa totoo lang, diba? Lalo pag may mga patay. Halimbawa, pag may patay, diba? Yung mga pumunta sa patay, bawal mag-uwi ng ng pagkain. Bakit daw masama mag-uwi ng pagkain? Kasi may susunod-sunod yung mahal mo, di ba? Syempre, di ba, ikaw matatakot ka dun. Di ba? Hindi ka na mag-uwi hindi ka na mag-uwi ng pagkain. Imagine niyo 3 kayong magkakapatid. Tapos sabi, sunod-sunod kayong mamamatay. Di Lunes, Wednesday, Thursday, Monday, Tuesday, Wednesday, patay na kayo lahat, ubus na kayo. Di ba? So, nandun yung fear mo. Di ba? Kaya ngayon, hindi ka na lang mag-uwi. Diba? Kasi nandun yung takot mo. Bawal daw maligo pag may patay. Diba? Tama? Bawal maligo. Kakapaniwala mo ng bawal maligo pag may patay, 1 linggo, nakaburol, mahal mo sa buhay, hindi ka naligo. Yung katabi mo namatay. Ang baho mo kasi hindi ka naligo. Diba? Kaya alam niyo mga kapatid, diba? Ang dami nating kinakatakutan sa buhay. Pero minsan nakakalimutan natin matakot kay God. Minsan nakakalimutan natin mas nakakatakot pala na magkamali o magkasala laban kay God. Kasi si Lord, may karapatan siyang maglagay sa atin sa impyerno. Yung mga patay na yan, wala yan. Mga patay, mga pakana ni Satan yan para takutin tayo. Diba? Kasi marami sa mga Pilipino talaga, daming mga ganyang paniniwala. Pag nakita yung mahal sa buhay, nagpakita si nanay na sinusundo na ata ako. Nagpakita sa akin si nanay kagabi, sinusundo na. Lalo na pag may sakit. Di ba? Sinusundo na. Wow, sosyal. Nusundo ka pa? Mamaya hindi sa langit yung pupunta, yari ka. Si Lord na sumundo sa'yo, di ba? Kaya alam nyo, ayun yung isa sa mga bagay, no? Naalisin natin yung mga bagay na yan. Pagka naginip ka lang, may something ka na kagad na ibig sabihin, di ba? Tama? Pero ngayon, tanungin mo, sino gusto pumunta sa langit? Sigurado ko lahat kayo gusto nyo. Ngayon, susundin na kayo ni Jesus. Ayaw nyo, di ba? Pero pagka mahal nyo sa buhay, nakita nyo, sinusundo na ako. Pag si Jesus susundo na sa'yo, ayaw mo. Sunduin na tayo ni Jesus. Gusto nyo? Gusto nyo? Not yet, diba? Pero, again, mga kapatid, maraming bagay tayong kinakatakutan sa buhay natin na nagkakos sa atin ng doubt sa Panginoong Hesus. Natatakot ka mag-fail? No. It's okay not to be okay. Parang palabas yun. Netflix, ay mga kayo Netflix kayo It's okay na mag-fail, tandaan nyo mga kapatid. Diba? Pero wag naman yung nag-fail ka na ngayon, naunawa mo na nag-fail ka, magpe-fail ka na naman na magpe-fail. Diba? So, maunawa natin yan, no? Thank God dahil wala dito sa church yun. Amen? Palakpakan natin si Lord. Diba? Kaya, imagine niyo, 'di ba, nung nakita nila si Jesus during that time, inakala nilang multo, 'di ba? Nagkaroon sila ng fear 'Di ba? Kasi nagkaroon na sila ng doubt 'Di ba? Nawala na yung isipin mo, ikaw ba nung makakita 'di ba? Nasa barko ka, gumaganong-ganon na yung barko At nakakita ka pa ng lumulutang sa tubig, talaga naman. 'Di ba? Pero yung good news in verse 27, ay sabi po diyan, but Jesus immediately said to them, take courage, sabi niya. It is I. Do not afraid.
Sabi niya, huwag kayong matakot. Ako ito. Diba? Kaya sa sitwasyon ng buhay natin, lagi nating i-recognize si Christ para makita natin yung kamay ng Panginoon. Diba? Yung mapagpalang kami ng Panginoon nakaganyan sa atin. Anak, huwag kang matakot. Nandito ako. Hawak ka lang. Amen? Hawak ka lang, anak. Minsan kasi, pag tayo gumaganyan, Bombay na alaala natin eh. Bombay, lagi iniisip natin eh, di ba? O kaya mga lending. Yung mga lending. Ano tawag dito? May isang lending dati na ano eh. Ang bata-bata ako, imagine nagle-lending ako. Yung card ba yun? Card? Card? No? Ilang taon pala ako noon? 19 at ako, 20 noon. Nagle-lending ako. Ay, nako. Alam niyo mga kapatid, pag talagang hindi mo sinukulat sa Panginoon, ang hirap ng buhay. Parang mafe-feel mo lagi para ka nangihina. Nararamdaman ko yun, pero lagi ako nire-remind ng Panginoon, cheer up, anak, cheer up. Nandito ako, di ba? Huwag ka matakot, huwag ka mabahala. Di ba? Sabi ni Joshua, be strong and courageous because God is with us. Amen? Maging malakas tayo, maging matatag tayo, di ba? Sabihin lagi ni Jesus yan, di ba? Because we are to face adverse circumstances with cheer because knowing that Lord will handle any situation na meron tayo. Amen po ba? Alam natin yan na makakaranas tayo ng napakaraming circumstansya sa buhay natin. Pero maging masaya lang tayo kasi God will handle any situation sa buhay mo na feeling mo hindi mo na kaya. Kasi alam ni God, kaya mo yon. Amen? Kaya sabi ni Peter, sabi niya, in verse 28, sabi niya, sige nga, Panginoon, kung ikaw talaga yan, sabi niya, hayaan mo nga ako pumunta dyan sa tubig. Hayaan mo pumunta dyan, sa'yo. Sabi ni Jesus, sige, punta ka dito. Lakad ka, punta ka. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Lumapit naman si Peter, sumunod naman siya. 'Di ba? Kaya nakakalungkot lang, 'di ba? Na nagkaroon talaga ng doubt, no, si Peter. Pero again, pag tayo may inas tayo sa Panginoong Hesus, pag may gusto ka, may desire ang puso mo, hayaan ka naman lagi ng Panginoon eh. Nagawin mo yung bagay na 'yon. Sabihin sa'yo lagi ng Panginoon, sige anak, go! Ang mahalaga lang, sinasanggunin natin kay Lord. Amen? Inuuna natin lagi si Lord. Amen? Kaya nga sabi ko kanina nakakatawa, di ba? Kasi yung password ng cellphone ko, alam ni Arvin yan. Sabi ko, alam mo na yung password ng cellphone ko? Oo, Pas, alam ko na. Alam niya, susunod niya doon. Opo. Mansa rin yun ng ex yun. Sabi ni Arvin, alam eh. Diba? So, hindi nakakalimutan. Alam mo ba't di ko po nakakalimutan yung number na yun? Dahil doon ako natuto. Totoo. Doon ako pinatatag ng Panginoon. Kaya hanggang ngayon, single ako. Doon ako tinuruan ng Panginoon na magantay. Wait for God's will. Amen? Antayin natin yung favor ng Panginoon para sa atin. Kasi pagka hindi favor ng Panginoon, kahit anong push mo, push, wala. Sa una lang masaya. Sa una lang masaya. Diba? Sa una lang masaya, pero sumunod hindi na. Diba? Kaya sabi niya in verse 29, then Peter got down out of the boat. Sumunod naman si Peter di ba? He walked, di ba? In verse 30, sabi niya diyan, pero nung nakita ni Peter yung lakas ng hangin na yon, he was afraid and beginning to sink, cried out, Lord, save me. Immediately Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, sabi ni Jesus. He said, why did you doubt? Diba? Imagine niyo pag tayo pala, sinabi ng Panginoon, lakaran mo na yan. Sige anak, gawin mo na yan.
Once na magkaroon ka ng doubt, kahit will ni Lord John, babagsak ka pala talaga eh. Magfa-failed ka talaga. Di ba? Kaya nga yung buhay natin, laging free will. Binigay tayo lagi ng free will ng Panginoon eh. Para magkaroon tayo ng discernment kung galing ba sa Diyos tong ginagawa ko, kung kalooban ba ng Panginoon tong ginagawa ko. Diba? Paano ba tayo sumusunod kay God? Paano ba tayo sumusunod sa Panginoong Yesus? Nagda-doubt ka ba? Siyempre hindi. Pag sumunod ka sa Panginoon, magtitiwala ka talaga buong buo sa ating Panginoong Yesus. Diba? Kaya, imagine niyo nung nakita ni Peter yung malaking alon na yon. Yan yung nawala sa focus niya kay Christ eh. And most of the time, tayong mga Christian, yun din yung nag-aalis sa atin sa focus sa Panginoon. Yung sitwasyon ng buhay natin. Kaya hindi tayo nakapag-focus sa Panginoon kasi nakapokus tayo doon sa storm ng buhay natin. Nakapokus tayo doon sa hindi magandang bagay sa buhay natin. Pero sabi ni Lord, be of cheer, di ba? Magsaya ka, di ba? Lagi kang maging magalak. Lagi ka lang magalak. Di ba? Sa buhay na meron tayo ngayon, di ba? Kasi una sa lahat, hindi naman sinabi ni Jesus kay Pedro eh, di ba? Sinabi ba ni Jesus, Pedro, sige, lumakad ka dito sa tubig. Pansinin niyo yan. Sinabi ba ni Jesus yan? Pedro, sige, lumakad ka dito sa tubig. Hindi. Ang sabi lang ni Jesus, come. Sige, come. Hindi sinabi ni Jesus, sige, lumutang ka rin sa tubig. Walang ganon. Walang ganon. Di ba? Pero si Pedro, dahil yun yung eagerness niya na makapunta sa Panginoong Yesus, lumakad siya sa tubig. Ilang steps lang. Di ba? Ilang steps lang. Tayong mga Kristiyano, ganyan din eh. Sa una nga lang magaling. Ilang steps, magaling. Nakita yung bagyo. Nakita yung mga distraction. Nakita yung mga discouragement sa tao. Nakita yung mga ayaw niya sa tao. Umatras na. Lumubog na. Diba? Dapat tayo hindi ganun. Kasi yung malaking wave na yon na nakita ni Peter, yun yung mga distraction sa pag-focus natin kay Christ. At napakarami niyang distraction sa atin bilang mga lingkod ng Panginoong Yesus. Amen? Yung sitwasyon ng buhay, diba? Distraction po yan. Pagka hindi nyo na-manage ng ayos yan. Yung relationship na meron kayo, pwedeng maging distraction yan sa paglilingkod mo sa Panginoong Yesus. Amen? Yung trabaho mo, pwedeng maging distraction yan sa paglilingkod mo sa Panginoong Yesus. Yung knowledge na meron ka, pwedeng maging distraction yan sa Panginoong Yesus without wisdom. Diba? Sabi yung preaching ni Pastor, alam mo, nakakatakot yung meron kang maliit na knowledge. Yan yung pinaka nakakatakot. Yung meron kang kakaunting kaalaman. Kaya nag-fail maraming mga Kristiyano kasi kukunti pa lang ang alam, lumalaki na ang ulo. Nagkaka-hydrocephalus na. Diba? Kaya wala dito sa church noon. Wala po dito yon, sa kabila yon. Amen? Amen po ba? Parang ayaw nyo umimin, meron ba? Wala, di ba? So, ito yung mga maraming distraction no? Kaya alam nyo po, kaya natin tinanggap ang Panginoong Yesus bilang personal nating tagapagligtas dahil naniniwala tayo, nananampalataya tayo kay God. Diba? Pero kung sasabihin nyo, Lord, tinatanggap kita, personal Savior kita. Diba? Ikaw na po bahala sa buhay ko, ikaw na mauuna sa buhay ko. Di ka naman sumusunod sa Panginoon. Diba? Patinanggap mo pa si Lord. Sasabihin mo, personal Savior, Lord, ikaw na may-ari ng buhay ko. Ikaw may-ari ng buhay ko, Panginoong Yesus. Pero hirap tayong sumunod sa Panginoon. Diba? Kaya alam nyo, anumang ulan, anumang bagyo sa buhay natin, without recognizing Christ in the midst of the storm, tandaan nyo mga kapatid, ang buhay natin lagi nasa signal number 3 yan.
Laging may bagyo, signal number 3. Pero pag na-recognize mo si Jesus, diba? Pag na-recognize mo si Jesus, sasabihin mo, Lord, save me. Lord, guide me. May kita mo yung kamay ng Panginoong Hesus. Laging nakaganyan, open arms. Diba? Amen po ba? Kaya ikaw lagi yung mata ng bagyo. Diba? Ikaw lagi yung mata ng pagsubok, daluyong sa buhay mo. Diba? Kaya, ang sabi ng Hebrews 12, verse 1, ayan, ang ganda nito. Ang sabi niya dyan, therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down. Pakinggan nyo especially the sin that so easily strips us up. And let us run with endurance the race God has set before us. Ang sabi ng Panginoong Hesus, diba, dahil nakikita tayo ng maraming witnesses, diba, alisin natin yung mga pabigat na yan, alisin natin yung mga balakid na yan sa buhay natin, lalo na yung mga kasalanan. Sabi niya, dahil yan yung madaling nagpapabagsak sa atin, dahil yun yung madaling nagpapahina ng loob natin. Diba? Ang sabi niya dyan, let us run with endurance with the race that God has set before us. Diba? Tiyagain natin, magtiyaga tayo doon sa takbuhin ng buhay na hinarap natin, na harapin natin. Kasi tinanggap niyo ang Panginoong Hesus eh. Tinanggap po si Jesus. Ito, pansinin niyo. Nung kayo, wala sa Panginoong Hesus, you're enjoying the pleasure of the world. Inom doon, inom dito, gimmick doon, gimmick dito, barkada doon, barkada dito. Ang saya, di ba? Aminin natin, masaya. Lalo na mga kaibigan mo, 'di ba? Mga kulokoy, 'di ba? Masaya kasama. Tama? Pero nung tinanggap mo si Jesus Christ, iniwan mo lahat ng bagay na 'yon. Kinalimutan mo maging lasinggero, kinalimutan mo maging chismoso, kinalimutan mo maging chismosa, 'di ba? Iniwan mo na yung mga pangit na bagay sa buhay mo. At pinalitan na ng bago ng Panginoong Hesus. Bakit? Kasi yun yung nagpapahirap sa atin eh. Kaya nga sinuko mo lahat sa Panginoong Hesus nung tinanggap mo si God. Diba? Pero ang tanong, bakit kaya nung tinanggap ko si Jesus, mas lalong grumabi yung pagsubok na pinagdadaanan ko? Naranasan nyo ba yan? Mas matindi yung pagsubok na dinadanas natin. Alam niyo po kung bakit? Kasi nung tinanggap mo si Jesus Christ, kakampi mo si Lord. Kakampi mo si Lord. Kaya si Satan, pinapunching bag ka. Ginaganya ka ni Satan. Kaya natural yan. Nung wala ka kasi kay Lord, kaya ang saya-saya mo, piling mo wala kang problema, kasi hinihili ka ni Satanas. Anak, enjoy! Sabi ni Satan. Pero nung tinanggap mo si Jesus Christ, lahat yun binago ng Panginoong Hesus. Kaya piling nyo, ang boring ng pagiging Kristiyano. Kaya piling nyo, ang boring ng paglilingkod sa Panginoon. Ang boring ng pagiging born again. Amen? Maraming tao nagsasabi, boring daw mag-church. Ang boring mag-church. Kakanta. Tapos makikinig kay pastor, ang tagal-tagal mag-message. Tapos may giving pa sila. Wala na akong pera eh. Hihingan pa ako. Diba? Kaya alam niyo mga kapatid, we praise God dahil ito ay reminder sa atin ng Panginoon Hesus. Ano man daluyong pagsubok sa buhay natin, tapusin natin yung sinumpisahan nating laban, karera, kasama ang ating Panginoong Hesus. Diba? Ang sabi niya dyan, para magampanan natin yung bagay na yan, sabi niya dyan, fix your eyes in verse 2. So we do this by keeping our eyes on Jesus, or fixing our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Because of the joy awaiting Him, He endured the cross. Diba? Ituon daw natin yung ating paningin sa ating Panginoon. Mag-focus tayo sa ating Panginoon. Imagine niyo, tiniis niya yung hirap sa krus. Diba? Dinisregard niya yung kahihiyan para lang sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya iisipin niyo mga kapatid kung paano tiniis ng Panginoong Hesus
Kung paano tiniis yung hirap, di ba? Yung pag-uusig sa mga kamay ng mga kasalanan, sabi in verse 3. Di ba? Napakatindi nung dinanas ng ating Panginoong Hesus na hirap, di ba, sa kamay ng mga makasalanan na yan. Pero sabi ni Jesus in verse 5 dyan, sabi niya, alam niyo ba yung mga ginagawa niyo? Hindi pa yan umahantong sa pagdanak ng dugo. Ibig sabihin yung mga ginagawa natin, wala pa, basic pa lang yan. Kumpara sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. So, we need to be faithful sa Panginoon na enjoy natin kasama ang Panginoong Hesus. Kasi yung mga pinagdadaanan natin na yan, wala pa. Wala pa yan. Pero si Jesus, di ba, grabing kahihiyan yung ginawa niya, di ba? Kaya lagi natin tatandaan yung ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. It represent, no, yung lakas ng loob na lumaban sa buhay, na lumakad sa buhay ng may katwiran dahil ginampanan ng Panginoong Hesus yun. Amen? Amen po ba? Kaya, in verse 6, ang sabi dyan, huwag niyong baliwalain yung pagtutuwid ng Panginoong Hesus. Huwag niyong baliwalain yan. Part ng buhay natin na tayo, lagi tayong tinutuwid ng Panginoon. Ganyan ang ginagawa niya sa mga disipulo niya. Lagi niyang tinutuwid. Ang titigas ba naman ng mga ulo? Parang tayo. Amen? Matigas ulo natin? Sabi niyo yan. Tigas ang mga ulo natin eh. Diba? Kaya, ang good news, diba? Dinidisiplina kasi ng Panginoon yung mga anak niya. Amen? Dinidisiplina ng Panginoon yung mga itinuturing niyang anak. Kaya ganyan yung mga nararanasan ng mga disciple ni Jesus Christ kasi tinuturuan sila ng Panginoon na magtiwala wholeheartedly kay God. Diba? Kaya kahit na napakarami nating circumstances, diba, sa buhay natin, do not allow that circumstances na magdala sa atin ng doubt sa Panginoong Hesus. Because at the end of the day, ang sabi ng verse 32, sabi po ng verse 32, and when they climb into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worship Him, saying, truly, you are the Son of God. Amen? Sa kabila ng pagsubok sa buhay natin, at the end of the day, sasabihin ng Panginoong Hesus, diba? Papakalmahin ko na yung mga bagyo sa buhay mo, anak. Diba? Kaya isang bagay sa buhay natin, mga kapatid, na lagi natin tatandaan, kung paano natin lagi i-recognize ang Panginoong Hesus sa ating mga buhay.